forgive you your trespasses. Sabay. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Let's pray. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon. We pray. Ako namin ang very basic na prinsipyo nito, Lord, sa iyong salita. Bilang mga niligtas niyo po, Lord, pinatawad. I pray na magpatawaran din mo sa bawat isa. Especially, Panginoon, dahil marami kaming gustong gawin, ma-accomplish sa aming spiritual life, sa buhay namin, sa church, sa paglilingkod. So, kailangan namin ito, Lord, sa iba at sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malalati, kayo magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Good evening tuloy. Good morning po sa lahat. Good morning po. Mainit ba? Hindi naman. Nainitan ako kasi So, sino dito ang may kagalit? Taas kamay. Taas kamay. Yung may isa palagay mo may galit sa ibang tao, so gano'n na lang. Isa. Isa lang? O, dalawa. Tatlo, apat. O kayo yung may galit sa ibang tao, taas kamay. Ayaw umamin. Ayan. So, ang title po natin ngayon, no? So, again nabanggit ko kanina, no? Kaya maganda yung Thursday. Dahil inisa-isa natin yung Bible, so nadaan natin halos lahat. No? Medyo lumalalo minsan, pero kailangan natin yung ngayon. So, every Sunday morning, ito yung mga basic pero importante rin, okay? So, hindi po tayo nag-7 last words. Baka next year gawin natin yon. Pero naalala ko ito yung unang binigay sa akin, no? Ano to, second, no? Father, forgive them. Very central po yung forgiveness. Yun ang topic natin ngayon. Pero ang title natin is Reconciliation and Forgiveness, the Heart of the Gospel. Amen? Alam niyo yung heart? Ano sabihin ng heart? Puso. Pero dito sa context na to, tama, center. Kaya po sa French daw, sa sa Spanish, anong tawag sa puso? Alam niyo yan? Anong tawag sa puso sa Spanish? Corazon daw, corazon. Core, parang core. Nasa gitna kasi, corazon. Tama ba? Alam ko yun. Corazon. Mali pala ako. Hindi ako language guy, pero yun alam ko, naalala ko, core. Kaya yung ating nasa ilalim ng ating lupa, ang tawag nila dyan, may outer core, may inner core. Bakit core? Kasi nasa gitna, tama yun. So, isa kaya heart din. Pinaka-gitna, or na pinaka-loob. Kaya yung title natin, The Heart of the Gospel, doon marami namang message ang gospel, pero isa dyan yung forgiveness and reconciliation. Hindi natin gusto nag-forgive lang, ano nangyari? Oh, pinapatawad na kita, pero hindi na nagbati ulit, hindi na nag-usap, parang hindi nagpatawaran. So parang last December lang, meron din tayong ganitong topic kasi napaka-importante, especially sa ating church. Amen? Imagine nyo sa church, may galit, tampo, ba? Ay, wala yung iba dito eh. So, napakahirap mag-move forward, gawin yung dapat natin gawin, mag-preach ng ipipreach natin, ng forgiveness, tapos tayo hindi tayo nag-forgive. Napakahirap. Kaya itatakil natin ito ngayon, okay? So, basahin natin 2 Corinthians. Sino yung unang nagpatawad talaga, yung pinakamatindi? Kaya po mahirap magpatawad kasi andun yung galit eh, di ba? Unfair. Ganyan, sabihin natin, kaya pag nag-soul winning ako, lagi kong inaano talaga yan, dinidikdik yan. Kung merong unfair, tayo yon sa Diyos. Si Jesus, walang kasalanan. So, walang kasalanan. Mabuti siya. Siya pa yung ginawa ng napakasama. Lahat ng masama ginawa sa kanya, pero natuto siya magpatawad. No? Pakibasa niyo po, ready, go. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Ano daw yun? We that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not
imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Ulit-ulit yung reconciliation. Okay? Ang sa reconcile, dating magkaaway, pinagbate, pinagkasundo. Sa context dito, again, ang Diyos ay banal, galit sa kasalanan, lahat ng tao makasalanan, and therefore, kalaban natin ang Diyos sa ganung bagay. Huwag natin kakalimutan to, pero anong ginawa ng Diyos mismo? Pinagkaisa tayo, ginamit, ang pinaka-agent niya, ang Panginoong Hesus. Alam natin yan. Kaya ngayon, hindi natapos doon. Napaka-selfish natin kung ilang message ng gas. Excuse. Tayo lang, no? Parang yung iba pag nag-away yan, ganyan. Ito parang Iran, di ba? Kaya walang katapusan yun eh. Oh. Eh gusto namin, ganito ang kondisyon namin ha. Dapat wala kayong, nuclear. Siyempre sabi ni Iran, yung iba may nuclear, kayo may nuclear. Siyempre, parang hirap. Papayag lang yun sa takot. Ay kaso matigas din yun, no? Sabi na iba, bayaran nyo lahat ng binomba nyo dito. Bayaran ba yun? Kaya walang mahirap kasi may galit, may pinatay kayo, ganyan. So, sabihin ko sa inyo, sa Middle East, walang, kasi sumpayan eh. Sa mga Hudyo, ganun kasi ginawa ng mga Hudyo doon, mga peking Israel. Tapos ginagamit pa yung Diyos, pangalan ng Diyos, kaya nakaka-visit din yan. Eh ngayon, information age niya, kaya exposed na sila. Anyway, pero sa atin, hindi sana ganun. Kaya galit yung Islam sa Muslim, sa Hudyo, Kristiyano, dahil sa puro mga peke naman yan. Yung tunay na Kristiyano, hindi ganun. Bombay natin yan kasi hindi sila Kristiyano. Hindi tayo ganun. Mga ginagamit din ni Satanas yung sina Trump. Ganun din yung Islam. Pero sa church, hindi dapat ganyan. Unang nagpatawad ang Panginoon, namatay nga siya para sa atin. Kaya hindi matatapos yun doon. Yung sinasabi ko kanina, napatawad tayo, dito bago matapos yung 18, and not given us the ministry of reconciliation. Kung pinagkasundo tayo ng Panginoon sa Diyos, naligtas tayo. Yun ang dun eh. Binigay naman sa atin ngayon. Kung paanong tayo ay inakay na ligtas, tayo dapat ang gamitin ng Diyos naman para maligtas din yung iba. Para ma-reconcile naman ng Diyos sa ibang tao pa na hindi pa ligtas. So, to wit, ibig sabihin lang yan, nagamit madalas yun sa mga formal document. To wit. Diba? Anong sabihin ng to wit? Ito nga yun. Kasi may binanggit siya na ministry. Ito yun. To wit, or paano malaman nyo, yan. That God was in Christ. Ang Diyos ay na kay Kristo at nireconcile niya ang sanlibutan sa kanyang sarili. Paano nangyari yun? Kaso nga may kasalanan na, paano yun? Di pwede yan. Katulad yan, walang katapusan yan eh. Binomba nyo kami, binomba nyo kami, binomba nyo rin kami. Kayo nauna eh. Wala kahit ganun sa atin. Pag ganun ang utak natin, hindi ko siya patawarin kasi ganito ginawa niya sa akin, walang mangyayaring reconciliation. Kaya nga nauna na ang Panginoon. Tayo nga yung makasalanan, pinatawad niya tayo. Kaya sabi niya, not imputing their trespasses. May kasalanan niya, pero hindi inimpute. Ibig sabihin, hindi na, ginawa siyang ganyan, hindi siya pwede sa langit. Ay, alam naman natin lahat yun. Kaso nga nagpatawad siya. Minahal niya tayo, gumawa siya ng paraan, namatay sa Panginoon, siya yung nagbayad. So, kailangan na natin tanggapin ng Panginoon. Okay? So, meron pa tayong kailangan gawin. Pero na lang. Basic at napaka-liit na bagay actually. So, ayun. So, okay, obviously, ang ating topic sa atin naman, no? So, ang Panginoon, pinatawad tayo, hindi inisip yung ating kasalanan. Ganyan ka eh. Ano dapat sa atin? Hindi na tayo dapat ganun. Okay? Mamaya, punta tayo doon. Pero sabi, and hath committed, inulit lang yung committed unto us the word of reconciliation. Kanina, ministry. Ngayon, word of reconciliation, i-gospel din yun. So, kaya kung
the fact na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, o na ginawa ng Panginoon, of course, at tayo naligtas dahil doon, paano maliligtas yung iba? I-share din natin yung gospel. Amen? Pero ano lang yan, introduction lang natin yan. Kasi ang pinaka-topic natin talaga ngayon para sa ating mga sarili. Ano yung title ulit natin? Reconciliation and Forgiveness, the Heart of the Gospel. Number 1, paano natin Pastor? Mahirap yan eh. Nasaktan ako eh. Ang sakit eh. Di ba? Sino dito yung ganyan, mahirap magpatawad? May kwento si Pastor dito, si Pastor Pado daw sabi. Okay? Sabi daw Pero totoo rin yun eh. Kasi nga pag Pastor ka minsan, ginawa mo na lahat eh, para sa member. Alam nyo ba yun? O di nyo pa na-realize? Nag-uumpisa kami dito, gano'n. Hindi nga tayo makapag-umpisa dito eh. Kung wala sakripisyo. Na-realize nyo ba yun? Di pa. Minsan, hindi kayo may sisi kasi dati, gano'n din ako eh. Kala ko. Ito tayo mga Baptist, hindi basta-basta tayo. Amen. Itong mga Catholic, mga established na yan sa mundo eh, sa mundo. Nasaan ba ako doon? Ayun. So, kaya ngayon, para magawa natin to, no? Kaya nga inaaral natin. Ano ba yung unang dapat malaman natin? Number 1, para makapagpatawad tayo, una, dapat maintindihan natin para saan yun. O paano? Number 1 dyan, nabanggit na, no? Alam yung Romans 5:8. Bisado nyo na yan. 5 quote. Ready, go. But God commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. 9. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Okay, dahil siya ay namatay para sa atin, na-justify na tayo, parang wala na tayong kasalanan. Kasi siya na nagbayad, bayad na, o ligtas. Sabi dyan, for if we were enemies, dati tayong kalaban, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Napakalinaw, no? So, nabanggit natin, ligtas tayo. Kaya ang point number 1 natin, para makapagpatawad din tayo, okay? Kung sino nahihirap, hirap magpatawad. Kailangan malaman natin kung sino yung source. Diba? Sino ba yung unang nagpatawad at talagang kung sinong nakakaalam kung paano magpatawad at bakit dapat magpatawad ng Panginoon yun. At dapat naintindihan natin yun, hindi tayo iba dyan dahil nga tayo ang unang pinatawad. Siya ang source ng forgiveness. Ang sabi doon, kalaban tayo. Diba? Kaya hindi maubos yung yan sa Iran. Hindi ko alam kasi may mga plastikan din dyan eh. Sabihin nila, ito yung dahilan eh. Baka hindi yung dahilan, di ba? Na pinopropose ng iba para alam ng mga bata, no? Pinopropose ng iba sa oil daw. Mukhang totoo rin yun. Nag-agawan niya ng eh. Pero ako sa Iraq, parang kinontrol ba nila yun? Sino nakakalam? Hindi din alam. Hindi ko alam eh. Kinontrol ba nila yung oil doon? Siguro. Ganyan naman yung mga malalakas na nation. Kahit dito sa Mindanao pala, may balitang gano'n eh. Ang daming kinuwang resources dyan ata, mga diamonds ata. So, siyempre, partner tayo, pero parang kinuha lang sila yung nakinabang. Ganyan po yan eh, madalas. Ganyan, kahit empleyado ka, sino sa palagay mo yung kumikita, siyempre sila. Diba? Pero again, di tayo, doon, ganyan talaga eh. Partnership, gamitan, diba? Ayaw mo doon, umalis ka, ganun lang yan. Pero gusto ko lang sabihin, pagkalabang ka, yayariin ka ng kalaban mo. So, pero ang Panginoon, hindi ganun. Tayo ngayon nakinabang eh. Actually sa church, lagi ko nasa utak talaga eh. Pero yun talaga eh. Minsan, sumasama din yung loob ko sa inyo minsan. Naalala ko lang lagi si Pastor pag ganun. Kaya, naalala ko kung paano nagsimula. Dati hindi ko naintindihan. Yung tiyaga. Ganun pala talaga. Ngayon, naintindihan ko na ginawa ng pastor ko sa akin. Para ako naman, later, ako naman yung gagamitin. At hindi ako manghihina, hindi ako yung parang nagkaroon amnesia. Nasabi mo, ba't ko gagawin to? Ginawa rin sa iyo yan eh. Nakabuti ba sa'yo? Na-appreciate mo siya? O ngayon, gawin mo rin sa iba. Ganun ang ginawa din ng Panginoon sa atin kung ligtas ka.
Mas tayo pa ba hindi magpapatawad? Colossians, ganun din. Ganun din. Hindi mawawala to kasi ito talaga yung heart of the gospel. Kung walang nagsakripisyo, walang nagpatawad, walang kaligtasan. Masahe po dyan, ako muna, and having made peace to the blood of His cross, again, may kapayapaan, kasi may unang namatay. Siya'y nag-reconcile na naman, lahat ng bagay. Obviously, lahat ng tao to pero parang ganun, ina-exaggerate na lahat By Him, I say, whether they be things on earth and in heaven, and you, pwede kasing ganito yan. Alam nyo yung gagawin sa mundo, talaga alam nyo Sodom and Gomorrah, di ba? So, hindi lang yung mga bakla ang patay doon, ano pa? Pati hayo, pati bahay. Ganun yan, damay-damay yan Kita nyo yung Gaza, di ba? Ganun, binomba. Ang gusto lang patayin doon, Hezbollah. Mga terorista sa Lebanon, ganun din. Ano naman sa taas? Hezbollah rin ata 3 kasi yan. Houthis, Hezbollah. Tsaka yun. Gusto lang nilang patayin yung terorista. Kaso, hinarbol nung Lebanon. Kasi nga, mga kababayan din nila yan Tsaka malakas din. So, damay-damay. Alam nyo, ganun yan. Sa Sodom and Gomorrah, ganun din. Pati sunog, bahay, hayop. Kaya parang yun ang sinasabi dito na lahat ng bagay ni-reconcile niya lang. Kaya nung napatawad yung tao, na-spare din pati yung mga lugar, mga hayop. Kaya yan, things on earth and heaven. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Amen ba? Amen. Impyerno tayo dapat. Pero ngayon, parang saya natin, anak tayo ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pero hindi dapat ganun, pero yun na nangyari. Kasi unang napatawad tayo. Kaya yung katotohanan na dapat natin makita dito, at talagang dapat natin makita, kaya nga, ganda nung sa Middle East Illustration hindi maganda yung nangyayari doon. Pero maganda illustration kung sinusundan nyo, nadamay tayo, kinalaman natin dyan, biglang nagtaas yung ganyan. Damay-damay pag gera. Sino dito magulang nyo nagigera? Taas kamay, huwag na. Alam nyo yan, lalo kahit nga kapitbahay nyo Isa naaasar ako, mag-gusto winning kami. Aba, may nag-aaway dito. Parang yung dahilan na yun, parang sorry kasi, ay wag sorry po, next time na nag-aaway dito di ba? Ano ba yan? So number 1, ang Diyos yung katotohanan dito ang gusto ko sabihin. Pag may gera, mahirap. Wala kang magawa. Pero, sa case ng kaligtasan, ang Diyos ang nag-initiate. Yan, yung gusto ko sabihin. No? Siya nag-initiate kasi hindi ka pwedeng i-earn Lord, pwede ba iligtas nyo kami? Nasa puso natin, ganun. Pero minsan, hindi nga natin alam Di ba? Yung mga sinashare natin, minsan parang, nag-church na nga ako Hindi niya alam kung ano yung parating sa kanila. Tulog, pwedeng di umatok Okay, hindi, kaya mo lang. So, point number 1, ang Diyos ang source niyan. Hindi mo in-earn yan. Itong kaya sa Middle East po, bidahan din yan. Pakistan ngayon bumibida doon. Kasi pag ikaw naman yung di ba, peacemaker, maganda rin yun Makikilala ka, okay din yun. Pero sa case natin, sino yung peacemaker talaga? Ang Panginoon na naman. Siya kaya all the glory sa Kanya talaga Amen. At ganyan niya, pasok ko na Kung tayo dito, kunwari, galit si Pamela kay Juliana, kunwari, nag-isnaban sila. Maganda ba yung di ba, para tayo, di ba dati kaibigan kayo ganyan? Apektado tayo lahat dyan. Amen. Pero pag sila'y nagbati na, lahat din tayo ay ma-encourage tayo. Amen. Kaya reconciliation is not earned, it is initiated by God's grace. Kaya nang ginagamit ito yung di ko kasi ang hirap, lagi ko binabanggit sa inyo sa magkapatid ko tayo, yung anak ko, 2. Mag-aaway pa yan. Sino una yung masasaktan doon? Sa halip na mahal mo yung anak mong 2, kunwari, magsuntukan. Ano nangyari dito?
Salit na magtulungan kayo, magkapatid kayo, nagsuntukan kayo. Di parang sarap tadyakan din. Pero masaktan ka na magtatay ka. Ganon din sa ang Panginoon. Katapos ka lang ng 2 Corinthians, ganon din ang ano doon. Galit na galit si Paul. Bihira kayo. Maghahablahan pa kayo. Kunwari, may utang naman kunwari, utang. Hindi binayaran. Siyempre nakakasal din yun, di ba? Eh, sabi ni Paul, ang ginawa, hinabla. Sino mag-judge sa inyo doon? Eh kung iglesia ni Manalio, di nakakahiya tayo. Eh sabi ni Paul, kung bihira ka, hindi na lang kayo mag-ano. Galit si Paul eh. Galit din ang Panginoon. Ako din, ganun. Imagine nyo kung nag-away itong dalawa, nagsabunutan, nakalbo. Hindi ang pangit nyo ngayon. Ako yung ano ba naman? Nabalita pa ng ibang church. Umattend kayo sa ano. Ganyan ba talaga yung book ng mga yan? Hindi na-remind pa ako. Ano bang klase mga member, di ba? Oh. Kami ganun minsan sa mga pastor, may mga blessing din. Katulad ng testimony, di ba? Sino yung pastor noon? Nalala nyo? Oh. Galing din yung kala ko. Ano lang yun, simple lang yun. Hindi ko kasi siya kilala yung Pastor Oscar. Yung kilala yun. Pero nakikita ko lang, lagi nakangiti yung pastor na yun. Hindi pa siya pastor noon. Nakikita ko na nung nag-aaral sa Moraya. Minsan naliligo doon. Oo, nagbatihan sila. Sino ba to? Ay, missionary sa Bulacan. Wala naman, kala mo hindi naman masyadong napakatalino, pero pinagpala pala yun. So, ngayon yung sabi ng bata, di ba? Pastor namin, mahal kami niyan, di ba? So, yun ang masaya. Eh, pag nag-aaway member, discerning word. Ang tinuturo, ikaw sigaw ka na sigaw, kaya hindi na, ano pa tayo, tawag dyan? Napulaan pa tayo. Ganyan na ganyan ang, alam mo, di ba si David, sinabi niya yun. Sinabi pala sa kanya. Sorry, kasi di ba nagloko rin si David eh. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ni Nathan ata yun. You have caused great occasion. Nagkaroon ng okasyon yung kalaban. Praise the Lord pa kayo. May temple pa kayo, ganyan pa si David. Daming asawa. Pinatay niya si Uriah. Eh di, ano sabihin ng mga Philistine? Diba? Ganyan pala kayo eh. Sinusolwin nyo kami, ganyan pala kayo. Diba, ganyan-ganyan yung Iran ngayon. Tsaka yung Russia. Yung Russia, madalas ang pula niya sa Amerika. Mga bakla kasi nga sa Amerika. Totoo naman. Diba? Oh. So, Iran, ganun. Eh, kayo pala yung terorista. Pero terorista rin talaga Iran. Pero yung tinira yung di naman, ano. Eh, kaalyado nyo yan eh. Kasi di namin kayo kayang tirahin eh. Di ba? So, ano sabihin nyo? Kayo, in a way, totoo din. Eh, wala tayong pakialam kasi di naman mga unsaved naman yan eh. O, imagine nyo tayo ganun. Men? Yeah. Una, ang Diyos ang source. Kung wala kang makita sa puso mo, hindi mo kaya magpatawad. Kanino ka lalapit? Alalahanin mo lang ang Panginoon unang nagpatawad. Number 2. Paano ma-reconcile nga? Naku, hindi na to. Lalo mag-asawa merong sinano. Ang tindi ng kasi itong mga church na to, public na public eh. Pag nag-away sila, ilalagay sa YouTube eh. Eh, kinampihan ng isang pastor, yung member niya, nag-adultery. Okay, yung babae is parang pamangkin ng pastor. Hindi, nakakahiya yun, di ba? Itong isa naman, siya yung nag-adultery, lalaki, gusto niya nang balikan ngayon. So, anong gagawin natin doon? Ang sakit sa ulo nun, di ba? Ang problema, kinampihan ng pastor, hindi, iwanan mo na yan. Adultery eh. Hindi, gusto ko lang bumalik eh. Ang utos ng Diyos, patawarin mo. Hirap, no? So, hindi mangyayari yun kung hindi, paano ma-reconcile yan? Ito na yung topic natin. Kaya punta tayo sa Ephesians. Nabasa po, ready, go. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another.
So, hindi na binanggit yun yung reconciliation, pero ganun din yan. Bakit sinasabihan tayo na maging mabuti? Or at least, no? Hindi mo siya biniregaluhan pag birthday niya, pero at least huwag ka namang bastos or, di ba? At least kind, no? Tender-hearted. At kung talagang nagkaroon kayo ng rift, no? Nagkaroon kayo ng, ano man yan, dumarating kasi po yan eh. Alam niyo ba, pag gusto mo maghanap talaga ng mapupula sa isang tao, may ano ka? Hindi, pastor, ako walang masabi sa akin. Sinong ganun dito? Hahanapan kita. Sino dito? Yung wala kang masabi sa akin, pastor, nag-tights ako, umatin ako. Sino? Sino sa palagay niyo lang? Hahanapan ko eh. Meron. Si Brother James, kaibigan ko yan, supportahan dito. Pero kung gusto ko, makakahanap ako kasi nga ganun ang nature ng tao. Hindi ko nasampulan, pero meron. Lahat. Kaya dapat, yun nga, pag dumating yung magpatawaran na tayo. Tender-hearted, mas ayaw mong manatili yung ganong klase ng attitude sa inyo. Okay, sige, may ginawang mali. Talaga nagkamali, ayaw pang aminin. Patawarin mo na, pwede ba? Nagawa siyang mali. Ang Diyos nga nagpatawad. Di na sabi dyan. Hindi naman pinag-usapan natin mga unbeliever eh. Hindi naman pinag-usapan natin mga reprobate eh. Mga kapatid. Mga malas umeme, nagpatawad na rin kayo ha. Amen? May umi na tuloy. At kung kayo yung kailangan ng forgiveness naman, anong kailangan din? Minsan, huwag sorry din. Para madalian. Para hindi siya mahirapan. Kasi katulad nga, ng sagian lang, yung sagian. Nananadya ata ito eh. Sinadya o hindi? May nanaka ba dyan or something? Yung iba sa atin, ganun, masakit kung masakit, lalo na. Yung itong dulo ng paa mo. Kanina, matindi usapan natin, di ba? Patawarin niyo ba ako? Kailangan ko sabihin yun eh. So, tender-hearted, iniisip mo, Panginoon nagpatawad, kailangan namin magpatawaran, kailangan maayos na samahan sa church. Para pag may naakay tayo dito, hindi madaling matisod. Kasi parang rin ang pag-usapan sa baho, ganun, aamoy yun. Parang napapansin ko si ganyan, hindi nag-uusap. So, sa halip yung pala, ganun. Kahit mga nakabangit sa mga pastor eh. Kami, ganyan ang expectation sa amin. Ganun din sa inyo. Amen? Ano sabi sa Hebrews? Eto mga magkapatid yung anak ko, minsan nahirap pag ano yun din. Eh, sabi, mababaw pa nga to eh. Minsan pinagtalunan lang yung headset. Kasi ayaw pahiram. Ba't di mo pahiramin? Eh, madudumi yan eh. Di punasan mo. Gusto mo, bumili na naman tayo. Pag ikaw yung gagamit, palitan mo. Kasi bumili ka, eh wala pong pera eh. Aawa rin akong ewan. Ayoko rin namang di ba, laruan. Bibilan mo ba lahat yan? Isa-isa, tig-isang computer sila. Parang di mag-away. Hindi rin ako pwedeng ganun. Nasaan na ba tayo? Hebrews 9. Sino na ba? Ayun naman, ulit. Ready, go. And almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Remission, forgiveness din yan, no? So, doktrina tayo muna, ha? Alam nyo na to eh. Inaral pa natin to hanggang Old Testament sa Bible quiz nyo. Nagkasala, mag-sorry,
patay ang ano, sino yung, kung kaya mo lang, ano yung dove. Ba't ganun? Lagi may namamatay. Di ba? Kasi sabi dito, and without the shedding of blood, there is no remission. Pag walang namatay, walang kaligtasan, walang kapatawaran, at walang pagpapatawad at tawag ito. Yun nga, napatawad. Hindi ka mapatawad pag namatay. Okay, malalim yun ha. Kaya ang pinipicture niya si Jesus. Later, siya yung pinatay para sa sanlibutan. Lahat na, once and for all. So, ang gusto ko na sabihin dyan, ang pagpapatawad ng Panginoon, kasi nga siya pa yung namatay, anak ng Diyos. Walang kasalanan. Kaya kumpleto na yon, unconditional din, at very costly. Diba? Like kung minabanggit sa soul winning, ang sabi doon sa Romans 5:8, nabanggit niyo na kanina, diba? Ano yan? But when, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Jesus yung namatay na hindi naman dapat, dahil yun para tayo mapatawad. Amen. Eh, mahal na mahal niyo yung anak niya. Kahit anak niyo nga, mahal na mahal niyo, di ba? Kahit makulit. Oh. Eh, si Jesus hindi makulit. Napakabuti niya, masunurin. Pero hinayaang mamatay. Ibig sabihin, importante yung dahilan bakit niya hinayaang mamatay ang Panginoon. Yun ay para tayo mapatawad ngayon. Kaya na tayo napatawad, kompleto yun. At sabi din sa Psalms, ano pa ba kayo? Bakit for tayo sa practical applications at saka doctrine, obviously, ganoon naman tayo. Psalms 103. Huwag kayo mag-zone out, ha? Magbasa, hindi kayo mag-zone out. Ready, go. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions. Pinatawad ba tayo? Baka hindi pa, baka isang ganun lang. Hindi, pag kaligtasan na pinag-usapan na, pag rewards, obviously, may karapatan siyang bawasan niya. Pero pag kaligtasan, gaano kalayo ang east sa west? Hindi nga nag-aabot yan eh. Pero nung panahon nila lalo, na hindi pa na-measure yan, parang ang layo. Kaya ngayon, ganito po ha. Yung iba kaya nagpapatawad, ito nga sa era na naman nasa utak ko eh. Kasi ganun talaga yan eh. O sige, hindi na namin kasi sisinginin ha, basta payagan nyo na kami yung ganyan eh. Yan eh. Wala talagang forgiveness yan, kunwari lang. Kaya naman nga namin binomba kasi binomba nyo kami eh. Ang hirap nung ganun kasi walang forgiveness doon, parang gantihan lang. Nagsisisfire lang yan kasi minsan kasi wala na silang bala. Kunwari, gusto ng peace, pero nagbabalak na rin yan, naghahanda na sa next tawag doon, banatan. Hindi ganun. Pag sinabing forgiveness, anong pagkakaiba nun? Hindi lang basta minimize yung kasalanan. Kasi yung kasalanan yun eh. Pag pinatawad, bayaan mo na, ano lang naman yan eh, hindi na masyadong ano yan eh. Hindi ganun. Hindi lang ganun. Doon minsan, ganun ang ginagawa natin para at least ma-appease yung tao. Na, hindi naman pala masyadong masama yan. Pinutulo yung kamay mo eh. Mayroon ka pa naman isang kamay eh. Hindi ganun. Kung sinabing patawad, talagang cancel. Wala ka ng utang. Ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Pwede natin gawin yun. Ang hirap niya na. Ginawa nga ng Panginoon eh. Amen. Kaya natin yun. Okay, hindi madali kung hindi madali. Pero para sa gawain ng Panginoon, pwede ba natin gawin yun? Parang ayaw nyo. Mahirap nga kasi minsan, lalo pag naisip mo, di ba? Ano? Nabigyan natin ng example. For example, ito na naman kunwari. Ano bang ganda pag-awayan nyo? Mga lalaki na lang. Hindi, utang na lang, utang. Hindi, lalaki, kunwari, gano'n. Nakaka-relate sa'yo. Hindi, naandyan na kayo talaga eh, men. Mangyayari yan eh. Ano dapat gawin nyo? Let it go, di ba? Amen. Ayun na, sila na eh. Para sa dati may kwentong ganyan eh. Sa kanila na lang. Pero totoo yan, nangyari. Kunwari, isa dating kay ano, ngayon sa kay ano na. Kasi siyempre, basta pag naaalala ko, ganyan ang ginawa sa akin.
Ayoko na mag-church kasi nakikita ko sila. Talagang umalis yun. Malungkot siya sa pastor nun. Hindi naman kailangan ba't mo kailangan umalis? Hindi ikaw yung pinili. O, ang gagawin natin. Damay, pati si pastor. Kasi pinuhunan niya yung ano dun eh. Yung member na yun, pinagtyagaan niya yun. Hindi ko na sabihin kung sino. Pinagtyagaan niya pareho. Mga professional yun eh. Lahat. Yung isa, kinuwento ko na rin. Yung talaga kwento. Yung isa, doktor. Yung isa, yung isa, abogado pa. Tapos mawawala sa church dahil lang sa love life. Na hindi kaya magpatawad, hindi kaya mag-move on. Sakit nun. Ano kailangan? Si pastor na nagpatawad. Binuhin mo yun. Ikaw na naman. So gusto ko sabihin doon, yung gawain ng Diyos yan, di ba? Gawain ito ng Diyos. So dahil sa may hindi nagpatawad, naapektuhan yung gawain ng Diyos. So kung ayaw niyo mangyari sana sa atin yun, si pastor medyo nagtampo rin siyempre. Wala siyang masabi. Inintindi na lang. Kaso, yun, apektado yung gawain. Hindi pa ba kayo? Sabi dyan, yun, tinanggal na, pinatawad. Kaya niya gawin yun, kaya natin yan. Lalo pag mababaw, ito nga yung matindi. Pag siyempre, nagtanong ka na ngayon, bakit ba, ganyan? Parang babaw pala ng dahilan. Sabi, ganyan ka na lang. Kasi ayaw mo naman sabihin, babaw naman yan. Pastor, sa'yo mababaw, sa akin hindi. Ang sinabi ng Panginoon, ito yung sinabi ko kanina, second last word, Father, forgive them, for they know not what they do. Maganda pong yan, ha? Ito kasi, huwag mong aabusuhin lang to, yung mga na naman, eh. Sabi na natin, doctrine na tayo, doctrine. Pag nagkasala ka ba, alam mo, ito lagi ko inaano sa soul winning to, eh. Kasi itong mga bata, pag namatayan, langit yan, eh, di ba? Kasi wala pa silang kasalanan, pero ikaw, ilang taong ka na? Ito ulit eh. Gusto ko itong... Kayo na for this day ah. Ilang taong ka na? 17. Ikaw? Alam niyo na yung kasalanan? Alam niyo na yan eh. Ngayon, patawarin mo na siya kasi hindi niya alam yung ginawa niya. Tama ba yun? Ano ba? Doon sa na lang ulit, sa lalaki ka natin. Alam mo kami na eh. Oh. Landi ka. Ganun. Sabihin natin, ganun talaga. Alam mo yan, di ba? So, ba't sinasabi sa atin dito yun? Patawarin niya na kasi hindi niya alam. Pero pag alam niya, hindi mo siya papatawarin. Ganun ba yun? Hindi ganun yan. Obviously, exaggerated to. Kasi ang tao nga as a whole, pwede sabihin na parang di nila yung ginagawa nila. Okay? Sa ganitong level. Alam niyo naman ginawa kay Jesus, di ba? Pinatay siya. And then, sa sanlibutan na, pag in-apply mo sa sanlibutan yan, in a way, hindi natin alam yung ginagawa natin. Kahit alam natin. Kino-consider niyang hindi alam. Ibig sabihin nga nito, parang talagang pinatawad ka. Hindi niya inisip na, alam mo yan eh. May kilala akong gano'n. Again, yung pastor na nag-aaway. Online pa. Sabi niya, hindi, alam niya yun, dapat ganyan. Ano ba, nung prueba mo? Hindi, basta palagay ko, alam niya. Ay, walang mangyari kung hindi nila magpatawaran. Alam niya o hindi niya alam, patawarin ko na siya. Ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Nakakita ba? Ang hirap ito kasi pag pastor ka, nakikinig mo lahat kasi paalam sa'yo, di ba? Kasi mga member, magja-justify yan sa'yo eh. Kaya nga sabi ni pastor, naalala niyo yung kwento ko yung pastor dito na kamag-anak yun ha. Hindi naman kilala eh. Pero ang kwento niya doon, nabastos ako. Galit na galit si pastor, nag-preach siya. Hindi ko alam kasi bago lang ako nun eh. Ano nga nakwento ni pastor? Ang problema, ang nagkwento sa akin mismo yun. Ang nakakasama pa ng loob, nung kinukwento niya yun, natatawa pa siya. Kaya nung na-connect ko ba, anong isabihin ni pastor na nabastos siya? Yung pala, magkamag-anak, halos magsuntukan sa harap ni pastor. Nakakatawa ba yun? Dapat natatawa pa siya. Yun yung sinasabi ko, parang di nila alam yung ginagawa nila eh. Hindi nila nakakabasto sila. Problema nila, pinoblema na ibang tao.
Kaya sama ng loob ni Pastor nun. Kaya iniisip ko mangyayari kaya sa akin yun. Sana hindi. Pero hindi pwede. Mangyayari yun. Sana hindi. Ha? Kaya ganun, tingin na sa atin Diyos parang batang nag-aaway sa laruan minsan. Ngayon, nagmamature tayo, kahit ano pa yan. Anong reklamo mo sa kanya? Kasi ganito ginawa niyan dati. Alam mo ba dati, ganito ginawa niyan. Kasi si Pastor, ay, babalance. O nga, no? Mali talaga siya. Pero anong gagawin natin, kapatid? Patawarin mo na. Si Jesus, ang ganda pa dito. Alam niyo naman yung context ito, di ba? Luke 22. Sorry. 23. Kaya pala, tayo makano eh. Ano yung context dito? Nasaan siya nun? Nagpatawad siya. Nakapako pa siya. Alam niyo ba yung mga taong hindi mahirap magpatawad? Yung nahihirapan, ramdam niya yung sakit. Iniwanan niya ako. Dito tayo, balik tayo dito. Dati kami ang ganyan, nakikita ko sila ngayon ganyan. Ang sakit nun. Nangyari po sa akin yan. Yung dati kong best friend, di man lang nagsabi. Siyempre, di ko na rin sinisi kasi nga, matagal naman na yun eh. Tsaka di naman kami naging yung isa. Di ko pag-aari yun, di ba? Pero at least nagsabi man lang. Kaso hindi rin. Nagsabi after ilang years na. Sa club, di ba? Pero pinatawad ko na siya noon. Sinirang ko pa ngayon kaso ayaw, hindi wag. So, gano'n ang ginawa ng Panginoon. So, mahirap magpatawad pag damdam mo yung sakit. Pero again, sino example natin? Ramdam niya ba yung sakit habang andun siya, nakapako siya? Kita niya yung iba doon, nagpa-praise the Lord dati, ngayon, pinabayaan siya. Kaya nga siya napunta dito para mapatawad, maligtas tong mga to, pinako pa siya, nilait pa siya. Diba, doon na nga siya, pinagtatawanan pa siya, alam niyo yung kwento. Pinakain pa siya nung suka. Nakaka-insulto to eh. Kaso, Lord, patawarin, hindi na yung ginagawa nila. Kaya ngayon, the fact na tayo ay pinatawad tayo, nakuha nyo na ba yan? Ang Panginoon nagpatawad una, magpatawad din tayo. Wala nang titindi pa sa naramdaman ng Panginoon. Wala. Pagbandang huli, patawad siya. By the way, ano ba yung gusto, ako personally, sabi nga sa inyo, di ba? Dating sa birthday. Dahil ko sinasabi sa inyo to. Kung siya nakakatawa na yung may natanggap ka, di ba? Iba ginawa ng programa yan talaga eh. Okay, di sana kasi appreciate. Kaya ano madal sinasabi ko sa inyo? Gawin nyo lang yung sinabi ko sa inyo kasi naman sabi ng salita ng Diyos, masaya na ako doon. Pag ginawa nyo yung ginagawa ko, ganun lang. Ay, anong ginagawa mo? Basta, huwag nyo nang gawin yung hindi ko ginagawa, hindi nakikita sa akin. Gawin nyo yung ginagawa ko. Masaya na ako doon. Ganun din ang Panginoon. Nagpatawad siya. Pwede ba gawin mo rin yun? Kaya niya ginawa yun, tama yun. Kailangan niyang gawin yun. May purpose yun. Ginawa niya, gawin mo rin. Yun ang appeal ko na lang sa atin. Ay, number 1, ang Diyos ang source. Pangalawa, forgiveness is the means of reconciliation. Hindi ko nabanggit, no? Paano magkaroon ng reconciliation? Kailangan ng forgiveness. Pag sinabing means, yun ang paraan. Walang iba, walang reconciliation, walang magpapatawad. Kaya kailangan magpatawad. Pangatlo, ito na yun. Tayo ay inutusan. Kasi bisa pag hindi mo maintindihan talaga, parang lagi nga sa inyo, compliance is not, ano yung pangunawa? Understanding is not prerequisite to compliance. Naintindihan niyo ba yun? Sa Tagalog, hindi mo kailangan maintindihan bago ka sumunod. Okay, kunwari, itong magkapatid, sige, gawin mo to. Bakit? Gawin mo na lang. Hindi ko maintindihan eh. Hindi mo kailangan maintindihan. Naintindihan yun? Kasi may mga bagay na sobrang lalim. Kung hihintayin ko pa maintindihan bago ako sumunod, rebelde ka. Timpla mo akong kape. Bakit? Diba? Explain mo muna sarili mo. Subukan mong gawin sa boss mo yun.
Kaya sa Panginoon. Mag-church ka, hindi ka maintindihan. Ba't kailangan mag-church? Pwede naman ako sa bahay magbasa ng Bible, di ba? Oo. Ba't kailangan mag-church? Hindi ko maintindihan. Paliwanag muna sa akin. Rebelde ka na at that point. Ayaw mo lang, gumagawa ka ng paraan. So, kaya pangatlo natin, kung di mo maintindihan, mahirap magpatawad. Alamin mo, the fact that it is commanded for us. Commanded to us, I mean. We are commanded to forgive. Ano sabi sa Matthew 6? Very basic nga ito eh. Inutusan ba tayo mag-forgive? Literal. Inutos yan. Pakibasa, ready, go. Pakilakas, ready, go. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Magpatawad ka para patawarin ka rin. Again, huwag niyo lalagay sa kaligtasan to ha. Obviously, kaligtasan nandun yun eh. Okay, special yun. Once lang yun. Okay. Kaya tayo nagpapatawaran ngayon nasa church, nabanggit ko na kanina, para yung gawain, hindi mahadlangan. Para maligtas din yung iba, para hindi kayo tayo maging katisuran. Kaya patawarin nyo sila. Patawarin nyo. Pinatawad kayo ng Panginoon, patawarin nyo rin yung iba. Ganun din sinabi sa Colossians. Patawarin nyo rin ako, mahaba ito ngayon ha. Sabi dyan, forbearing one another, forgiving one another. Ibang verse na yan ha. Akala nyo, inulit ko lang. Iba na yan. Sobrang dami kasi sa Bible eh. If any man have a quarrel against any, nakita niyo yun? Talagang nag-aaway-aaway tayo minsan eh. Hindi na binanggit kung ano, basta kunwari may nag-aaway sila. Okay, ano? At kagaya ng ang Panginoon ay pinatawad ka naman, ganun ka rin nawa sa kanila. Ngayon lang yun. Kaya nabanggit natin kanina yung Father, forgive them. Habang siya'y nakapako. Okay? Kung tayo pinatawad, patawarin nila ng iba. Number 4. Basta ang hirap pa rin eh. Ang hirap eh. Okay. Bigyan kita ng isang katotohanan dito para malaman mo yung paano mo gagawin yon. Kung ano yung balakid. Bakit ba? Hindi ko maintindihan. Basta mahirap eh. Sabi sa Matthew 5, very basic to, no? Ako muna, sabi dyan, therefore, sabi ng Panginoon dito, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee. Ikaw yung may kasalanan sa isa, kahit maliit lang daw, pag sinabing ought, maliit na bagay. Kung bago ka mag-offer dyan, ano daw? Iwanan muna yung offering mo kahit 1,000,000 yan. Kasi importante sa Diyos, maayos yung magkakapatid. Imagine nyo na si Stephen at si Peter, mahal ko yan pareho. Magbibida ngayon, Pastor tuloy, tatay, bigyan kita ng regalo kasi mahal kita, salamat. Ito rin, ganun din. Kaso sila magkaaway. Dahil mahal ko sila, ayaw ko sila magkaaway. Iwanan mo na kung ano man yung bibigay mong yan. Mas gusto ko magbati muna kayo. Nakita niyo yun? Kasi sabi niya, iwanan mo yan sa altar. Go thy way first, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Nakita niyo yung mas importante sa Diyos? Yung relasyon muna ng magkapatid. Ganon din tayo dito. Mag-soul winning tayo dito. May event tayo dito. Mag-soul winning tayo. Nag-soul winning tayo sa labas, soul winner ka rin. Ma-reconcile ka sana sa Diyos, maligtas ka. Alala mo, gagalit pala ako sa church. Nakita niyo yun? Paano kung nalaman na sinolvin mo? Sige po, sumama. Naligtas na, tuwan-tuwa na siya. Sama sa church. Ito pala yung church namin. Ba't di mo kinamayan yung isa? Galit ako dun eh. Hindi, tisod agad yun. Kaya, ano yung mali dito? By the way, ang ganda nitong kwento nito kasi may kinumpara nga yung gift di ba? Maniwala kayo, binanggit din ni Paul to. Yung iba daw nagpe-praise, yung iba nag-soul winning because of strife. Ano sabihin nun? Payabangan. Ilan na soul win mo? 5, ako 6.
may pride. Ano sabi sa Romans 12? Sana nasundan nyo, ha? If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. So kung ganun tayo sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid. Nalala niyo yung ano niyan, yung progression niyan o yung priority niyan. Yung mahalin mo lahat ng tao, especially day of the household of faith, sabi doon. Ibig sabihin talaga may special place. Siyempre yung kapatid mo. Sa Panginoon especially. Sino mas mahal mo dapat? Kapatid mo sa Panginoon o kapatid mo sa lupa? Parehas. Ano yung mas nga? Kung sakaling piliin ka. Sa kapatid mo sa Panginoon o kapatid mo sa laman? Yung mas mahalaga. Sa laman. Ayun lang. Sino mas matimbang dapat sa atin? Yung kapatid sa Panginoon o kapatid sa laman? Laman. Yun nga ang tanong eh. Depende saan. Kapatid. Hindi, ikot natin nga. Ano natin. Kapatid sa Panginoon na hindi mo kapatid sa laman. At kapatid mo sa laman na hindi mo kapatid sa Panginoon. Sino yung mas matimbang dapat sa'yo? Saan? Yun nga po, kunwari, dalawa. Ito, kapatid mo sa Panginoon, hindi mo kapatid sa laman. Ito, kapatid mo sa laman, hindi mo kapatid sa Panginoon. Sino yung dapat matimbang sa inyo? Tibarge. Ito close kasi itong magkakapatid eh. Minsan di nga rin eh. Maganda yun, no? Yung kapatid mo sa laman. Kaso, ang sabi sa Bible, kapatid sa Panginoon mas matimbang. Dinemonstrate ng Panginoon mismo yan. Kaya ang point ko lang dito, kung sinabi dapat halos hanggat kaya mo. Hindi ka makipag-away hanggat kaya mo. Sa lahat ng tao. Pero sa kapatid mo okay lang. Ganun ba yun? O baliktad? Diba? Pero sabi, kahit alam na alam sa libutan yun, sabi nga nila, may kanta pa nga eh. Ayoko na. Umaano sa utak ko eh. Basta, bakit daw ang mas kalaban natin yung ating mahal? Diba? May dahilan yun. Kasi nga familiar kayo. Diba? May mga pinagsamahan talaga kayo, kaya may dahilan din minsan na mag-away. Pero ang prinsipyo, huwag. Amen? Eh, mas kaibigan mo talaga yung yung schoolmate ko eh. Kahit sino pa yan. Inuutosan ka, mahalin mo yung kapatid mo lalo sa Panginoon. Amen. Yun ang sabi dyan. Kaya ngayon, ang point natin dito actually, ang dahilan nito, nabanggit ko na kanina sa gift, payabangan. Ito sa ibang tao, ganun din, may pride. Yan ang gusto ko dito eh. Kaya nag-aaway yung magkapatid sa Panginoon na sinabi na ng Panginoon, dapat mas magmahalan kayo. May dahilang matindi yan. Ang dahilan yan, pride. Anong kabaliktaran ng pride? Paano natin maayos yan? Kaya point number 4, reconciliation requires humility and action. So magpaka-humble ka muna. Ibaba mo yung pride mo. Mas importante itong kapatid ko na magkaayos kami. Amen. Ang dahil matitisod. Kami mismo, nag-church kami, tapos magkagalit kami, nagpastikan kami, tapos mag-praise the Lord kami. Sine-expect na pastor, okay kami, pero hindi. Saklap nun. Pero kaya gaman, magpa-humble ka muna and then Matthew 18. Diba? May action, lapitan mo siya. Confess, sorry, nagkamali ako. Nakikinig ba kayo?
Gawin nyo na to. Huwag nyo nang hayaan na ako pa yung ano. Bali, wala rin. Di ba? Parang, yung mga bata minsan sinasadya natin. Ikaw, mag-sorry ka. Ha? Hindi tayo bata. Amen. Confession, repent, humility, and then initiative. Ano sabi ng James naman? Patapos na ako. Sorry sorry. Patawarin niyo ako. May maaga pa po. Ano sabi ni James? 5. 16. May basa, go. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Okay, yung unang part lang, no? Sabi dito, paano kayo may heal? May sugat. Paano mo papagalingin yung sugat? Ano unang gagawin mo dapat? Linisin. Balik tayo sa kaninang topic, di ba? Linisin mo. May bacteria yan. Di ba? Ganun din kahit yung physical wound. Yun ang lagi. Kaya pati yung mga pangganyan niya, dapat free from bacteria kasi yung bacteria na naman ang mga ano. Ganun din yung kasalanan. Nag-sorry ka nga! Nakakita mo yung nag-sorry na hindi, ano? Tao sa puso. Sorry yung anak ko minsan ganyan, kaya naiintindihan ko lang kasi bata, yan yung ano, di ba? Pero tinitrain mo. Sorry Sige na nga, nag-sorry na nga ako eh. Ang hirap turuan pag ganun. So, dapat walang healing pag ganun. So, para magkaroon ng healing, pakababa ka, kahit siya yung mali, hindi mo nang kailangan aminin yung mali mo, pero ang sinasabi lang sa'yo, magpatawad ka. Okay, papasok ko na naman dito kasi magkaroon ng technicality. Dalawa po yung papatawad kasi. Pag inaral mo yan, ang Panginoon, pinatawad ba tayo ng Panginoon lahat? Eh bakit may impyerno pa rin? Nakita niyan? So kunwari ito, may nagpautang ako kunwari, pinautang ko si Brad, hindi nagbayad o kaya kalahati lang binayaran. Pinatawad na kita, Brad. Utang ulit. Wala ba akong karapatan na wag na? Hindi ka naman gano'n, di ba? May karapatan ako kasi naialala ko, dito siya mahina sa bagay na to. O kaya dito, kunwari, dati, sabi ko, huwag mo sabihin ko kanino to Hatin lang, kasi ganyan. Sinabi niya sa iba, o, Pasto, patawarin mo na ako. O sige, ito pa yung ibang sikreto ko. Tama ba yun? Nakita niyo yung pagkakaiba, kaya dalawa yan, isipin niyo lagi. May pagpapatawad kahit ang Panginoon ganun. Yung papatawad para lang makalaya tayo doon sa yung, alam mo na, yung masamang epekto ng hindi pagpapatawad. Diba, pupunta tayo doon. Pero iba yung may consequence pa rin yung ano. Amen? Kaya sinasabi natin minsan, ito, may gumawa sa akin ng masama So, minsan ang gusto mong gawin, gantihan. Yan. Ayun yung sinasabi natin, patawarin mo na siya in that context. Huwag mo nang gantihan. Hindi dapat gantihan mo yun. Ginawa ka ng masama, di ba? Pero yun nga, patawarin mo siya sa bagay na. So, ayun. Kaya para magkaroon ng healing, kailangan natin yan sa church. So, sabihin mo, and then pray for one another. Pwede mo sabihin ako na, itong isang taon to ay sinungaling. Napatawad mo na. Pero pag pray mo rin siya, kapatid, di ka mapapabuti dyan. Kaya pinapanalangin kita, mapagtagumpayan mo rin yan. Ganon, okay? Kasi magkakaroon ng healing kasi hindi mo na siya inisip na bahala ka. Alam ko, pag ganyan ang kasalanan mo, mayayari ka. Kaya di na pag-pray, bayaan lang kita. Sigurado may mga kalabang ka na naman. Huwag ganon. Kasi parang hahantay mo na naman siyang magkaganon. Tapos sabi ko na nga, alala niyo, ano natin kasi kung di kayo wala kayong Thursday kasi dito Mga 2 beses yun, sinabi sa Jeremiah yung aha. Alala niyo yun? Sabi, galit din ng Diyos doon. Yung hinahantay mo siyang laglag. Hirap din yun. Move on tayo. Ito na, yung last na to. Second to the last. So, bakit tayo dapat magpatawad? Ano yung nabanggit? Ang Diyos ang source. Pangalawa, kailangang forgiveness. Pangatlo, dahil inutusan tayo no? We are commanded. Then pang-apat, kailangan ng humility in action. Okay? Pero pang-lima, actually may danger kasi pag di ka Pag hindi ka nagpatawad, may panganib yan sa'yo at sa iba rin. Okay? Ang sabi sa Hebrews.
Ano yung pwedeng mangyari pag hindi ka, bukod sa hindi ka sumunod sa Diyos, syempre, walang blessing, di ba? Pero, ito yung danger. Kayo magbasa, ready, go. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Alam niyo yung bitterness? Alam niyo yung bitter? Masarap yung sampalayan. Sabi nga nila, di sinabi dito, no? Pero, sabi nila yung bata daw, pag mapait yan, dinudura nila eh. Natural ano daw yun, kasi nga, karamihan ng lason, ang lasa talaga is, karamihan, hindi lahat. Karamihan ang lasa ng lason is bitter, no? Try nyo ako yung mata ko laging kahit nagdadrive ako. Pagod siguro. Anyway, bitterness. So, ang bitterness daw parang halaman na umuusbong. Pag yan ay nag-ugat na, ang sabi dyan, maraming madudumihan. Totoo po yan, kaya tulad itong yung mga propaganda na naman, balik na tayo sa Iraq na naman, sa Iran, I mean. Kaya ang propaganda niya, ganyan mga Amerikano, ganyan yan. Mga Iran, ganyan. Puro propaganda yan. Para ngayon, suportahan sila nung isang panig. Kasi labi nga sa panahon ngayon, international lang natin ngayon eh. Support. Pag nasinuportahan ka ng international community, panalo ka. Yung iba dyan, nagpapadala nga ng tulong yan eh. So kaya ang ginagawa nila ngayon, kasi nungalingan yung tinatanim nila dun sa puso ng ibang tao. Ganun yun. So kaya, pag nangyari yan, anong mangyayari? Lalong di mo kapatawaran yan. Kasi nagsinungaling ka dito, ito sinabi mo sa kanya, ito sinabi mo. Hirap, no? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, sa lahat sa magkakapatid, hoy, mag-ingat kayo. Yes, may grace ang Panginoon, may mabuti siya. Minsan kahit may kasalanan tayo, medyo makakover niya yan eh, pero sandali lang. Paano nga pag nag-ugat na yan? Yan ang problema eh. Lahat ng kasalanan, sigarilyo, madalas natin eh. No? Pag-pray natin yan, yung baga mo, paano kung sabog na yan? Sa alak, at i-apply na natin yung ibang kasalanan. Away. Nagsinungaling to dito. Malalim na yung nila. Nagtampuhan, nag-inggitan, nagbigay ng masamang salita, nagsinungaling dito, kinuwento pa doon. Paano mo yun? So, may biyaya ang Panginoon, pero maraming pwedeng madamay. Amen. Yun ang number one na danger na. Pag hindi ka nagpatawad, nagdamay ang iba, lumalim pa. Nabanggit lang dyan na trouble you. Medyo generic pero ganyan po yan. Ikaw mga problema dyan, di ba? Parang madalas namin sa sasakyan lang. Kaya dapat pasensyahan minsan. Kasi di mo alam, pag nagkabanggaan na, trouble na naman yan. Simpleng bagay, kung pinagbigyan mo lang siya, tapos na. Nauna siya, o pusinahan mo lang, tapos na. Paano kung nagkabanggaan? Ay, nako. Abala yan. Away, gastos. Minsan, ganun tayo eh. Hindi mo na naisip yun. Pride na lang pinairal. Lahat na damay, pati yung church, pati ibang kapatid na mahina. Nadamay na. Tapusin ko na muna doon. Dami pa nito eh. Basta yan, bandage yung mga term no? Pwede kang maalipin dyan. Ba't di kayo nag-uusap? Ba't di maayos yung nyo? Ba't ka umalis ng church? Kasi nga, yun nga. Kung ano man yan. Sayang yung magandang samahan, hindi lang nagkapatawaran, wala. So, balik tayo sa kanina, Ministry of Reconciliation, naalala nyo kanina? So, doon tayo, dapat maging normal na sa atin yan. Katulad yan, hindi ka magiging maayos sa soul winner pag maging madali ka rin ma-offend, no? Katulad, sinabihan ka ng, may religion na ako eh. Parang binastos ka nun, di ba?
Kaya dapat ikaw mabilis ka nga magpatawad kasi alam mo, hindi naman nila alam yan eh. Yun ang tinanim sa kanila, may religion ka na, may religion ka na, dito ka na, dito ka na, dito ka na. Amen. May nagsinungaling sa kanila, ikaw andun ka nga para ma-reconcile sa Diyos. Amen. As ang dali mo ma-open. Wala. Talo, hindi mo magawa yung dapat mong magawa. Amen. Ganun po yan. Tapusin ko na lang doon sa action kanina, Dogan. Balik tayo soul winning. Yung iba sa inyo, alam nyo na yung gagawin nyo, kaso pag wala ka doon, makakalimutan mo lang agad yan. Amen ka dyan kasi naintindihan mo, tama yun, tama yun. Kailan mo i-apply? Alam mo yung mga taong madaling magpatawad kasi trinactis nila yun. Sinaktan sila, nagpatawad. Sinaktan ulit, nagpatawad ulit. Matututunan mo hindi lang sa utak, sa practice. Intindihan nyo, di ba? Nagka-basketball. Oh, walang technical na ano dyan eh. Pero pag na-practice mo na, sanay ka na. Sanay ka na. Ganito lang yan, ganito lang yan. Ganun din yung pagpapatawad. Amen. Kaya practice natin yan, Pastor eh. Kasi kung ano-ano iniisip mo eh. Kinumad nga sa atin eh. Oh, tapos na. Anong pinaka-example natin? Si Jesus na nagpatawad. Napatawad, naligtas. Eh, basta ligtas na kami pareho kaso nag-away kami. Yun nga sabi ko eh. Paano yung iba? Pag hindi kayo nagkaayos, maiging katisuran kayo, hindi tayo maiging effective pare-pareho. Sige, challenge lang ha. Isipin nyo ngayon, meron ba akong kailangan patawarin? Isipin nyo lang. Meron ba dapat ma-reconcile? Maganda yung aming usapan dati dahil lang sa lalaki, sa babae, sa pera, ano man yan. Ano kami? Fall out. Ngayon, ano sabi sa kanina? Mag-offer ka ngayon, mag-praise the Lord ka ngayon, mag-tithes ka, ano man yan, maglilingkod ka, mag-soul winning ka. Ano sabi doon? Alalahanin mo, balikan natin, yun yung ating ano yun. Maglilingkod ka, mag-offer ka, kung ano man yan. Naaalala mo ngayon, kaya pinapaalala sa iyo ngayon, di ba? Naalala nyo na? Meron kayong ano? Meron kayo dapat pagkaayusan? Naalala mo ngayon, oh, anong gagawin mo? Bago ka maglingkod ulit. Eh, basta di na maglilingkod. O, sinong talo? Forgive. Amen? Amen. Sabi pa dyan, when you stand praying, forgive. Ngayon na mismo. Ang title natin, Reconciliation and Forgiveness. Amen. The Heart of the Gospel. Sarap mag-soul winning pag naliligtas yung tao. Pero alam nyo, may follow-up yan eh. So nawa yung ating pag-ibig sa kaluluwa, hindi lang hanggang maligtas ka. Bahala ka na sa buhay mo ha. Kailangan nila lang parang kuya ate na mag-a-assist sa kanila. Ayaw natin matisod sila sa atin. Okay, sige na po. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Much needed topic, Panginoon. Natapos lang din ang tayo na ginagawa, Panginoon, para makapaglingkod sa inyo. Especially yung soul winning. Hindi lang pabayaan, Panginoon, na mag-ugat sa amin yung bitterness na I believe tinatanim din ng kaaway. Napanood namin sa mga pelikula, sa mga kapitbahay namin. Normal sa tao, Panginoon yan. Kasalanan po yan in general. Tawarin niyo po Lord kami. Sana natutunan namin detalye, Panginoon, ng especially itong ganitong bagay. Reconciliation, hindi pwede yan walang forgiveness. Hindi pwede mag-forgive kung walang humility. So I pray, hindi kami pakitang tao din minsan. At huwag namin pabayaan yung mga mas importanteng bagay dahil lang sa bagay namin di mapagtagumpayan, reconciliation, humility, forgiveness. Tawarin niyo po kami, Panginoon. Ay, mahina talaga kami. Alam niyo po yan. But this time, kaya palakasin niyo kami ng salita. Kung na maintindihan namin na kayo palang source niyan, kayo nga nagpatawad, mas na-offend kayo sa amin dahil kayo banal. At even now, alam niyo lahat ng bagay, ginagawa at di namin ginagawa. And therefore, kayo po nakakaalam, na-offend sa amin. Ngayon, patawarin niyo po kami. At
Binanggit nyo din kanina, kung hindi kami magpapatawad, hindi kami mapatawarin. So, matalino kami. May mga offense din kami sa inyo, Panginoon. Sinabi nyo lang, patawad din kami. Makakaasa kami, mapatawarin kami. So, Panginoon, I pray na bawat isa, magiging effective sa paglilingkod. Una sa lahat, dahil kami po nagpatawad. Maalala namin, Panginoon, napakipatati ng gawain nyo. Hindi ito dapat mahadlangan ng pride, Panginoon. At ano man yung nangyari sa amin, yung mga ganyang nangyayari talaga. Tulad ng illustration kanina, nagkakasagian. Minsan nga, di namin alam kung bakit nangyari yun. Ang demonyo pala nagtanim. Ano man yan. I pray na matalino kami. Umapit sa inyo, malinaw naman ang message. Pero kailangan pa rin namin tulong niyo, Panginoon. Bigyan mo ng mapagmahal na puso. Pangunawa din, Panginoon. Intindi namin bakit ganyan sila. Intindi din namin na kung talagang sila po yung may fault, andyan yung inyong fairness, kayo po yung just, kapatawad, nagpaparusa din. So, I pray na bandang huli, move on kami kasi ito po yung kayo po mag-ahandle niya bandang huli. So, kailangan po learn, kayo mag-bless din sa aming church. Hindi kami maging bitterness, Panginoon, talagang nagkaroon ng ganyan, patawad, matuto, maglumago, move on. At maglingkod sa inyo ng effective. Hanggang po, Lord, kayo pong malalati again. Kayo pong magbasbas din namin kakainin. Yung fellowship namin, Panginoon. Masaya kami sa bawat isa. At ma-miss namin ito, Lord, pag kami wala dito. Tawarin niyo, Lord. Nakaka-miss din po lang ng services. Dahil sa kung naman dahilan, Panginoon. Kailangan po, Lord, hanggang mamayang hapon, kayo mag-bless, kayo magpala. Kayo magturo, maggabay, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.